Habang kumakain ang babae, isang kalapati ang bumangga sa bintana. Lumapit siya upang tingnan, ngunit biglang naglaho ang kalapati. Maging ang lamat sa bintana ay nawala rin. Biglang umalingaw-ngaw ang balita sa telebisyon. Tiningnan ng babae ang kanyang relo. At nagulat siyang bumalik siya 1 minuto ang nakaraan. Akala niya guni-guni lang iyon. Ngunit nang buksan niya ang bintana, isang kalapati talaga ang pumasok sa silid. Agad na unawaan ni Amy, na tila nakahula siya ng hinaharap. Ang kalapati dapat sana'y tumama sa bintana, ngunit nailigtas niya ito nang di sinasadya. Pumunta siya sa subway papuntang trabaho. At nang habarin ang kanyang coat, muling dumating ang pakiramdam na kaya niyang makita ang hinaharap. Nakita niyang may lalaking sumakal sa isang dalaga. At hindi lang iyon, sunod-sunod niyang pinaslang ang 2 pang babae. Pagtingin niya muli, suot pa rin niya ang coat. Ligtas pa ang mga babae sa harap niya. Naunawaan niyang bumalik siya ilang minuto ang nakaraan. Kasabay ng pag-andar ng tren, sumakay ang huling babaeng kanyang nakita. Naunawaan ni Amy na delikado ang tren, kaya't handa na siyang umalis. Ngunit nakita niya ang lalaking papalapit. Agad niyang hinayla ang 3 babae. At bago pa man magsara ang pinto, bumaba sila. Nang dumating ang lalaki sa loob ng tren, nakita niyang nailigtas ni Amy ang 3. Kaya't naglakad siya palayo, na parang hindi pa niya isinuko ang plano. Ilang saglit pa, isinuot niya ang kasuotang itim na gagamba. At gumapang mula sa kisame. Ang nakakatakot na tanawin ay nagpatakbo sa kanila. At sumakay sila ng ibang tren. Ngunit hindi pa ito nakakalayo. Mula sa radyo narinig ang sigaw ng konduktor. Malinaw na pinatay siya ng itim na gagamba. Kaya't pinangunahan ni Amy ang lahat papunta sa kalsada. Naniniwala siyang magiging ligtas sila sa mataong lugar. Ngunit parang multo ang itim na gagamba. Sa isang iglap na patay niya ang pulis sa subway. Buti na lang nakalabas agad sila sa kalye. At agad silang sumakay sa isang taxi. Nang buksan nila ang radyo, narinig na iniulat ng pulis ang pangyayari sa subway. Ngunit naglabas din sila ng warrant para hulihin ang babaeng nakapula na nanghidnap ng 3 dalaga. Si Amy mismo ang tinutukoy nila. Dahil masyadong mabilis ang itim na gagamba, walang nakakita ng malinaw. Ang nakita lang ng pulis ay si Amy na dala ang mga dalaga. At dahil sa mga kamera sa lungsod, napilitan si Amy na dalhin sila sa labas ng bayan, upang hindi sila muling mahanap ng itim na gagamba. Ngunit ang lalaking may kapangyarihan ng gagamba kanina, ay nagpapaalala kay Amy ng tala sa diary ng ina, na minsan ay may ganitong kwento. Sinasabing sa Peru may alamat ng taong gagamba. Taglay nila ang kakaibang bilis at lakas. At kaya nilang gumapang tulad ng gagamba. Bago ipanganak si Amy, nakarating na roon ang kanyang ina. Biglang napagtanto ni Amy, na ang kakayahan niyang makita ang hinaharap, ay maaaring ibig sabihin isa rin siyang taong gagamba. Ay hindi pala, wala na iyon. Kinagabihan bumalik si Amy sa gubat, upang itago ang mga dalaga sa bahay ng kaibigan. Ngunit pagdating niya naglaho silang lahat. Matapos ang ilang paghahanap, nakita niyang naglalaro ang mga ito sa kabilang restaurant. Nakatayo sa mesa at kasama ang ilang siga. Sabi nila hindi sila mapakali. Kaya pumunta sila sa restaurant upang maglaro. Ngunit habang humihingi ng tawad ang dalagang blondeng buhok, dumating na rin ang itim na gagamba. Lumabas na may nakakita sa kanila sa restaurant at tumawag ng pulis. Isang hampas lang ng itim na gagamba at patay ang dalagang blondie. Natigil ang pag-atake ni Amy, at agad siyang itinapon palayo. Hinawakan niya ang leeg ng babaeng morena, at ang lason ng gagamba ay agad kumalat mula sa kanyang braso sa buong katawan ng dalaga. Namatay rin ang dalagang morena sa lason. Para protektahan ang huling babae, kinuha ni Amy ang kutsilyo ng prutas at umatake. Ngunit siya'y tinuhog pabaliktad. Sa isang iglap bumalik si Amy malapit sa taxi. Binigyan siya ng kanyang kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Ngayon hindi na siya nag-atubili at agad sumakay sa taxi. Umandar ng mabilis upang lampasan ang truck sa unahan. Sa oras na pumasok ang itim na gagamba sa restaurant, binangga niya ang pinto at dinaganan ito gamit ang sasakyan. At epektibo ang ginawa niyang iyon. Kahit gaano kalakas ang katawan, hindi kakayanin ang ganitong pinsala. Sinamantala ni Amy at pinasakay ang mga dalaga. Ngunit biglang inatake siya ng itim na gagamba at hinawakan ang kamay niya. Agad niyang pinadaloy ang lason ng gagamba. Tinadyakan siya ni Amy at mabilis umalis. Ngunit nakapasok na ang lason sa kanyang katawan. Naramdaman niyang nanghihina at nahihirapang huminga. Kung hindi siya magagamot sa loob ng 3 araw,
Kapag kumalat ang lason sa kanyang puso, tiyak na mamamatay siya. Para makuha ang lunas sa lason, nagpasya si Amy na personal na pumunta sa Peru. Matapos ilagay ang 3 dalaga sa bahay ng kaibigan, tumakay siya ng taxi at umalis. Ayon sa mga tala ng kanyang ina, pumunta siya sa lugar kung saan nadiskubre ang labi ng taong gagamba. Isang lalaki ang biglang lumitaw sa kanyang likuran, at sinabi niyang matagal na siyang naghihintay. Doon pa ipinagbili ng ina ni Amy na kung darating balang araw ang kanyang anak dito, kailangang isiwalat sa kanya ang lahat ng katotohanan. Dinala siya ng lalaki sa isang hot spring, at bago pa siya makariyak, agad niya itong itinulak pababa. Sa sandaling pumasok siya sa hot spring, nakita ni Amy ang mga nangyari noon. Para magamot ang kanyang malubhang sakit, habang buntis ng 9 na buwan ng ina, pumunta siya sa gubat upang hanapin ang alamat na gagambang manggagamot. At ang lalaking sumunod sa kanya ay siya mismong mamamatay na nagiging itim na gagamba. Sa wakas natagpuan ng ina ang gagamba, ngunit biglang umatake ang lalaki. Pinatay niya lahat ng mananaliksik, at sinubukang agawin ang gagamba. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, aksidenteng nakalabit niya ang gatilyo at tinamaan ang tiyan ng ina. Sa oras na iyon may kakaibang galaw sa gubat. Lumabas ang mga primitibong tao na kakaiba ang anyo, at iniligtas ang ina. Sila ang tinaguriang mga tao gagamba. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng gagambang manggagamot, naaga nila mula sa tiyan ng ina ang sanggol sa hot spring. Ngunit namatay ang ina, at ang sanggol na iyon ay si Amy ngayon. Lumaki siya sa kalinga ng mga tao gagamba, kaya nagkaroon siya ng kapangyarihang ika-6 na pandama. At ang lalaking nagtangkang agawin ng gagamba bagaman nagkaroon ng kakayahan, ay nasumpa rin. Sa kanyang panaginip nakita niya na pagkatapos ng 10 taon 3 babaeng nakasuot ng kasuotang gagamba ang papatay sa kanya. Kaya nagpasya siyang maunang umatake. Gamit ang computer tinukoy niya ang pagkakakilanlan ng 3 babae. Sinimulan ang pagtugis, dahilan kung bakit, paglabas mula sa hot spring, lubos nang nagising ang kapangyarihan ni Amy. Ngayon kaya na niyang kontrolin ang oras ng kanyang premonition. Nagdesisyon siyang agad bumalik para pigilan ang plano ng itim na gagamba. Samantala gamit ang Sky Eye System, nalaman ng itim na gagamba ang kinaroroonan ng 3 babae. Inutusan niya ang kanyang tauhan na ihak ang trapiko, at gawing berde ang lahat ng ilaw sa kalsada. Matagumpay na naharang ang sasakyan ng mga dalaga. Bumagsak mula sa langit ang itim na gagamba, at muntik ng personal na wakasan silang lahat. Sa sandaling iyon dumating si Amy. Matagumpay niyang naitaboy ang bomba ng itim na gagamba, ngunit hindi iyon sapat para patumbahin siya. Alam ni Amy na kailangan niyang gumamit ng mas mabagsik na paraan. Inakyat niya ang mga dalaga sa ambulansya, at mabilis na umalis sa lugar. Habang papalapit ang itim na gagamba, inutusan ni Amy ang isa sa kanila na tutok ang defibrillator sa bubong ng sasakyan. Ngayon na, kahit hindi siya malakas sa pisikal na laban, magagamit ni Amy ang kakayahang makita ang hinaharap para mauna sa pag-atake. Ngunit biglang tumirik ang ambulansya, at ayaw ng humandar. Napilitan si Amy na mag-focus, at gamitin ang premonition para isalarawan ang libo-libong posibleng senaryo, hanggang sa makahanap siya ng paraan laban sa itim na gagamba. Gamit ang radyo agad siyang tumawag ng pulis. Pagkatapos ay dinala niya ang mga dalaga sa pabrika ng paputok. Walang pag-aatubili niyang sinindihan ang lahat ng paputok. Nagkaroon ng samot-saring pagsabog. Ang tila random na paputok sa mata ng iba ay malinaw at tiyak na pag-atake sa mata ni Amy. Nagtagumpay siyang paliparin ang itim na gagamba gamit ang pagsabog, at pinayuko ang mga dalaga, habang hinihintay ang sumabog na bumuo ng daanan. Sa wakas nakarating sila sa bubungan. Tulad ng inaasahan dumating ang helicopter ng pagsagip. Itinaas ni Amy ang bakal bilang kalasag, at madali niyang na-block ang paparating na paputok. Habang nasa bingit na ng kaligtasan ng lahat, biglang lumabas muli ang itim na gagamba. Julia, yuko ka. Ngunit isang suntok ng itim na gagamba ang nagpalihis ng pagsabog, at winasak ang helicopter ng pagsagip. Ang malakas na pagsabog ay nagtulak sa lahat ng naroroon sa sukdulang panganib. 3 dalaga ang sabay-sabay ng muntik mahulog mula sa iba't ibang lugar. Kahit kaya ni Amy na makita ang hinaharap, hindi niya kayang sabay na iligtas ang 3. Ngunit sa sandaling iyon, ganap na nagising ang huling kapangyarihan ni Amy. Sa loob ng kanyang larangan ng gagamba, nakakagawa siya ng mga kopya ng isip para kumilos ng sabay-sabay. Nang makita ito ng itim na gagamba, agad niyang pinutol ang kapangyarihan. Tumakas si Amy papunta sa bakal na balangkas.
Unti-unting lumapit ang itim na gagamba. Samantalang ginamit ni Amy ang mga bumabagsak na bakal upang walang tigil na umatake sa kanya. Isang bakal na may bigat na 300 libra ang sumangga sa itim na gagamba. At dumating sa oras ang mga paputok na matagal nang hinihintay ni Amy. Bumagsak ang itim na gagamba, at nadaganan siya ng higanteng karatulampi. Samantalang tumalon si Amy sa tubig, habang hinihintay ang pagliligtas ng mga dalaga. Ngunit sa tubig wala siyang takas sa pinsala. Kahit na iligtas siya ng mga dalaga, matindi ang pagkasunog ng kanyang mga mata dahil sa paputok. At kahit nawalan siya ng paningin, sa kabutihang palad na iligtas pa rin si Amy. Ngayon naganap ng gising ang kanyang kapangyarihan. Hindi na niya kailangan ang kanyang mga mata upang makita ang lahat ng hinaharap.